Hi guys! Welcome back again. So by the way, walang pahinga yung asawa ko. So nandito lang kami sa bahay ni Aira. So kami lang dalawa. Since lagi nga kaming tuwing Sunday, lumalabas talaga kami kahit hindi naman gumagastos ng pera. Yung parang libangan lang namin, driving, ganon. So by the way guys, may isi-share ako sa inyo. Hindi po siya vlogger, hindi ko rin siya friend, and lalo na't hindi siya YouTuber. So, may mga napanood siya pala ng mga video na relate din sa video ko. So, may isang comment siya doon na touch ako kasi hindi ko na lang mi-mentionin yung name niya. So, nagpaalam ako before ko ito'y kasi i-share ko lang sa inyo kasi alam kong maraming nakarelate ng ganitong story. So, nakausap ko siya. Hindi kami, nag-uusap talaga sa phone. Through message lang, ganun. Kasi since busy, nagtatrabaho siya dito sa Japan. Bata pa po siya. And then, na ano ako sa kanya, yung parang naawa ako kasi lahat naman ng gusto ng mga nasa Pilipinas ay gustong mag-abroad. Pero kadalasan, lalo na sa mga lalaki or mga babae na gustong pumunta dito sa Japan. So, mahirap po kasi sa Japan pasukin yung, lalo na mahirapan ka sa visa mo kasi nga yun, yung mga rules sila. And then, na-share niya po. So, 3 years na po siya sa Japan and then sana bibigyan pa po siya ng extension. So, magre-renew sana siya. Kaso, mas pipiliin niya po daw ang umuwi na lang. So, sayang 'di ba? Nandito na po siya eh. I-extend na yung visa niya. So, ang dahilan po kung bakit gusto niya na pong umuwi, ayaw niya na pong mag-extend ng visa niya, nang dahil po, nung pumunta siya dito sa Japan, simula no, nakakapagpadala siya ng malaki, nakakapag-support siya ng family niya. And then, hanggang ngayon, 3 years na siya. Wala pa po siyang naiipon. Alam niyo kung bakit? Lahat po pinapadala niya, halos walang matira. So, syempre, nandito tayo para makapag-ipon sa ating future. Wala pa po siyang anak, single pa po siya. And then, yun nga, nagsusupport siya sa family niya. Yun na nga, mas pipiliin niya po daw umuwi na lang ng Pilipinas. Kasi dati naman daw, napagkasya naman yung sahod niya, kahit yun na nga mahirap napagkasya, and wala naman daw siyang naririnig. Ngayon, nung nandito na siya sa Japan, nakapagpadala na siya, alam nyo pa guys, 3 times a month siya po nagpapadala. Kasi hingi dito, hingi doon, may babayarin, may utang, tapos nagagalit pa daw pag hindi agad mabigyan. Stress na siya, yung parang napipressure siya araw-araw habang nagtatrabaho siya, 'di ba? So naawa ako, yun na nga, sabi ko, maganda kasi dito sa Japan guys, maraming benefits. Kahit mahirap yung trabaho, alam ko mahirap talaga ang trabaho dito sa Japan kapag wala kang tiyaga. So kailangan habaan mo yung pasensya mo kasi lahat ng mga hapon, hindi mo talaga makuha yung agad-agad yung mga pero mabait naman yung hapon pag lalo na nakukuha mo yung loob nila. So, kailangan habaan mo yung pasensya mo. So, ganun kasi nga nandito tayo sa kanilang bansa. So, since nga yun, mas gusto niya daw pipiliin na lang sa Pilipinas kaysa dito sa Japan. So, sayang 'di ba guys? Opportunity niya na hindi niya lang i-grab. Sayang 'di ba? Yun na nga, lahat ng doon sa Pilipinas na ganun, kamustahin nyo rin po ang mga anak nyo or mama nyo nandito sa abroad na para lang makapasupport sa inyo. So sana alamin nyo rin yung sitwasyon ng
nasa abroad guys. Kahit yun na nga, pipiliin niya pong umuwi na lang para walang gulo, wala siyang maririnig at hindi pa siya ma-pressure araw-araw dito habang nasa work siya. So meron talagang ganun guys, no? Na, pero kung ako talaga, dito na lang ako sa Japan. Kasi, pwede naman, yung siguro, humina yung niya, yung loob niya. So, walang nakakapag-advise ng talaga. Kasi, siguro kung araw-araw ko siya kasama, lagi ko siyang pagsabihan everyday na, kasi bata pa po siya guys. Yung parang, wala siyang yung lang yung nasa loob niya. Parang ganun. Siguro, nasasakal siya, ganun. So, since nga, nung may work naman daw siya sa Pilipinas, napagka siya naman daw, hindi sila nag-aaway, wala siyang naririnig. Yun na nga, mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas. Kukunti lang din yung sahod. Pero kung wala ka namang utang and may trabaho ka ng regular sa Pilipinas, okay lang. Pero pag meron kang mga babayarin ang daming bayaran. So, mahirap talaga. So, nag-sacrifice yung iba, mag-abroad na lang. So, yun, sa mga baguhan na pupunta ng mga iba't ibang bansa na gusto nyong puntahan. So, dito naman sa Japan guys, malaki yung sahod. Kumpara sa kumpara sa, kasi mas malaki yung pero mas mababa na ngayon kasi ang rate, pero yun na nga, mas okay dito sa Japan guys, kasi kapag nakapag 3 years ka or may binabayaran kang tax, tapos gusto mo nang umuwi sa Pilipinas, is pwede nyo pong i-pull out yung tax na binabayaran nyo dito sa Japan. So, pwede nyo pong i-pull out yun and makukuha nyo po. So, may mga requirements naman po yun. So, yun. Pwede nyo pong makukuha. Basta maganda dito ang benefit sa Japan guys, as in. And pwede ka pang mag-extend. Like nga sa kanya, i-extend sana siya, pero gusto niya na pong umuwi talaga sa Pilipinas. So, wala tayong magagawa doon. Meron talagang family na guys, no, na hingi dito, hingi doon, porket nasa abroad, lalo na nasa Japan. Kasi ang alam ng iba guys, pag nasa Japan, ang daming pera, ang daming lapad-lapad. Diyos ko, kung alam nyo lang guys. Kung alam nyo lang. Siguro sa mga naka-experience na nandito sa Japan, as in, okay naman kasi may trabaho ka, nakapagpadala ka. Pero kung puro ka padala sa Pilipinas, walang matitira sa'yo. Hindi ka talaga makapag-ipon. So, ayun. Nakakalungkot lang na merong ganitong sitwasyon pala. So, sana sa mga nasa Pilipinas, kapag meron silang ipadala sa inyo, kahit konti, mas ma-appreciate na nandito, like mag-thank you man lang. Yun yung pinaka happiness, yung kahit thank you na pinapadalhan ka ng ganun, na hindi naman masyadong malaki, ganun. Siyempre nakatulong yung padala mo. So, ayun, naawa lang ako sa kanya. Naawa ako sa kanya kasi nandito na siya sa Japan. Ang sayang talaga. Tapos i-extend pa siya. Bibihira lang yung i-extend ka guys. Bibigyan siya ng visa, i-extend siya. Naawa ako sa kanya, as in. So, sana kapag nandito na kayo sa Japan guys, sa mga baguhan, habaan yung pasensya mo. Kailangan magtiyaga kayo. So, kayo na mismo dumiskarte. Mas pipiliin ko dito sa Japan habang may visa ako Example, mga nasa abroad, so sulitin nyo habang may visa kayo. Sulitin nyo ang matrabaho. So kailangan yung dumiskarte. Pwede nyo pong limitan yung pagpadala sa Pilipinas. Pwede kayo mag-limit. Hayaan nyo sila magalit man sa'yo.
Kasi ang hirap pag natapos na yung visa mo, wala ka ng visa, siyempre uwi ka ng Pilipinas. Pagdating do'n kung wala ka namang dala, wala kang ipon, nga. Buti kung sana kung makapagtrabaho ako na agad-agad pagdating sa Pilipinas, walang problema. Kadalasan sa atin, nasa abroad, pagdating sa atin, 'di ba? Kasi wala ka ring ipon, paano ka makapagsimula? Kung wala ka namang ipon, paano ka makapagsimula uli kung gusto mo nang umuwi sa Pilipinas. So, habang nandito tayo sa Japan, habang nandito kayo sa Japan, guys, um, yun yung sasabihin ko sa inyo, magtiyaga kayo, habaan nyo ang pasensya, mag-ipon kayo. Kasi hindi habang buhay nandito kayo sa Japan, nandito tayo sa Japan. Uuwi pa rin tayo sa ating bansang kinakalakihan, sa ating bansa, sa Pilipinas. So, habang nabubuhay pa tayo, guys, kayod lang ng kayod. So, i-enjoy mo lang kung anong meron ka ngayon. So, kailangan magpasalamat din kung ano mang yung narating mo ngayon. So, magdasal ka lang palagi, and syempre, mag-iingat ka rin sa sarili mo na hindi ka po magkakasakit. Kasi mahirap, hindi ka rin magkapagtrabaho kung nagkakasakit ka, 'di ba? So, sana may nakatulong itong video ko to. Sana makakapag-isip kayo kung ano ang tama. And then, mapit lang kayo lagi kay Lord. And, huwag kayong mawalan ng pag-asa, guys. So, yun lang. Good luck. Good luck, guys. Bye.